of the big reasons kung bakit po ganito yung personality ko. Lola ko po talaga. Kasi yung lola ko palaban eh. So feeling ko, dun po namin nakuha. Napakahirap talaga para sa isang tao na lumaking walang magulang, wala man ng nanay o tatay, o kahit isa man lang sa kanila na naggabay para maturuan kung ano ang mga dapat at hindi dapat tungkol sa buhay, tamang pag-uugali, tamang values, tamang morals or morals. Ang hirap talaga pag ganito kasi kadalasan nawawala sa tamang linya ang tao at nagsasarili na lamang siya ng kanyang isipan at damdamin ng walang nagagabay. Kumbaga, walang moral compass, walang nag-guide, walang nagturo. Mahirap po talaga yon. Sa video ito, atin pong pag-aralan at pagnilay-nilayan ang istorya ng buhay ni Chloe, partly kung bakit ganito siya katapang at kapalaban. Mga nadaanan ko din pong mga challenges ng early teenage years ko nga po. Mas mahirap kumpara dito from people that you don't know. When we go back to the very start po, laking lola po ako. So, hindi po ako lumaki ng may mother figure po talaga na nandun 24/7. Laking lola pala siya at wala talaga siyang kinalakhang mother or father figure. Walang nagturo sa kanya kung ano ang dapat at hindi dapat. Wala talagang naggabay sa kanya. Kadalasan sa mga laking lola ay nagiging brat. Kasi yung lola, di ba, mas mahal, sabi nga ng iba, mas mahal niya ang apo kaysa anak. So, ang tendency ng lola ay pigilan yung sariling disiplinahin yung apo kasi ayaw niyang nasasaktan physically and emotionally. Ayaw niyang nasasaktan yung apo niya. No? Kadalasan ganon. Correct me if I'm wrong. Pero sa aking nalalaman, ganon talaga. Kasi kumbaga padaba mahal na mahal niya, lalo pa sa isip niya, walang nanay, walang tatay, siya nagpapalaki. So, yung awa niya sobra sa bata ay kadalasan, hindi naman po lahat ay nakukonsintin niya at hindi na nadidisiplina kasi umiiral yung awa, hindi na umiiral yung paano gabayan o turuan kasi sa sobrang awa, ganito na nga sitwasyon niya, sasaktan ko pa, parang ganon. Pero sa ating mga magulang, importante na natuturuan at nagagabayan natin ang mga anak dahil hindi nakikita ang pagmamahal sa puro lambing, magagandang salita lamang, sa puro nanadlang o pag-acknowledge o sa puro okay, go, hindi ganon. Kailangan din nating turuan at gabayan sila. Kung kailangan saktan ang damdamin para matuto, saktan ang paluin para magabayan kasi titigas ng mga bata di ba? Hindi pag walang nakikitang authority or power sa magulang, hindi nila nire-respeto, hindi sila takot kasi sanay sila na mamahalin sila whatever happens. So, mga kabataan ngayon, di ba, ang titigas ng ulo. Hindi takot. Gusto nila yung magulang pang matakot sa kanila. Diba? Paano ang nangyari sa childhood mo? Nag-separate yung parents? Yes po. Parang 2 years old pa lang po siguro ako. 4 mga ganyan po. Super early stage po ng childhood po. Yung daddy na saan? Nandito po sa Philippines po. Pero yung typical na hindi ka pwedeng magpakita sa dad mo, yung mga ganun po. So then hindi po ako lumaki with my dad. So paano yon naka-apekto sa personality mo growing up na laki kang lola? Whoever spares the rod hates their children. But the one who loves their children is careful to discipline them. So, rod does not mean always palo. Diba? Minsan yung palo is yung parurusahan natin, didisiplinahin natin, diba? Dapat nating disiplinahin yung mga anak kasi mga bata pa nga sila, wala pa silang alam. Kailangan talaga ng paggabay. So, importante ang disiplina. Hindi naman nangangahulugan lagi na ang disiplina ipapaluin mo, babaldaduhin mo, hindi ganun. Bibigyan mo lang ng leksyon. Kung kailangan talagang masaktan dahil papaluin mo, syempre, yung palo nasa tamang lugar mo, lagyan at tamang degree, tamang lakas. Kasi may mga anak talagang suwaili, yung hindi nadadala sa salita lang. Kailangan mong pakitaan ng power. Alam niya lahat ng mga magulang na nagdidisiplina kasi iba-iba yung mga anak. May mga anak na mabait, madaling disiplinahin. May mga anak talagang matigas. May ganon. So, importante talaga na ang magulang ay may power para hindi naaabuso at nadadala ng mga anak. Hindi nakakayan-kayanan.
importante rin na tinitry natin sila habang bata pa para yun na yung kinatatandaan nila. Yung pagtanda nila, alam na nila yung mga tama at mali, alam na nila yung mga tamang values and morals in life, tamang lessons na dapat nilang sundin at pakatandaan, di ba? Ayon dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way in which he should go, and when he is old, he will not depart from it. Di ba? Totoo yun. Napagbata pa kung anong nakasanayan at naturuan kung ano ang mga na-instill sa isipan, sa damdamin, sa isipan, sa subconscious niya, ay iyon na ang madadala niya pagtanda niya. Although malaking factor pa rin yung mga nakakasalamuha niya, nababasa niya, napapanood niya. Kaya we must be very careful sa mga taong nakakasama at nakakasalamuha ng mga anak natin. Kasi talagang na malaking impluensya sila kahit na naturuan mo na sa bahay. Pag na-associate sila sa mga maling tao, maling panunuorin, maling nababasa, may tendency na talagang yung values and morals ng bata nag-iiba. Kaya pag matibay yung tinuturo natin sa ating mga anak, matibay din siya. Pero hindi nangangahulugan na hindi na siya pwedeng madala, hindi na siya pwedeng maapektuhan ng ibang tao. Kaya pag-ingatan po natin ang mga nakakasama ng ating mga anak at pag-ingatan po natin ang kanilang mga nababasa at napapanood. Doon ko pa lang po na-experience magkaroon ng mother figure nung nag-move na po ako sa Australia. Like 24/7 na magkasama sa bahay, ganyan po. So, lumipat ka sa Australia dahil Nagbagong na po, family, si mom ko po. nag-asawa siya. Po, nung bago. Okay. Yeah. Yes, so So- dinala po kami ng sister ko. Ilang taong ka na no, na nag-Australia? 11 po. Ayun po, at the age of 11, kinuha siya ng kanyang nanay at yung kapatid niya, silang dalawa, dinala sa Australia. Siyempre, alam naman natin ang ibig sabihin nun na bilang nanay, gusto rin niyang maalagaan at makasama yung anak niya para magabayan kasi 11 years old. And that was the time na opportunity na niyang makasama yung mga anak niya. Kaya nga lang po yung disadvantage niya yan dahil hindi lumaki sa kanya yung anak niya, 11 years old na may sarili ng pag-iisip yon kahit papano, kahit bata pa. So, hindi sila magkakilala dahil hindi nila alam parehas kung yung ugali ng isa't isa, di ba? But the mother, of course, kahit nakasama niya o hindi niya nakasama yung anak niya, dahil ito na nga yung pagkakataon niyang itama yung sarili niya, yung pagkakamali niya, ay pinilit niyang makuha sana yung anak niya at makasama para magabayan at maturuan. Unfortunately, iba ang nangyari. Kasi nga, syempre, iba na yung sistema ni Chloe na ano na siya, di ba? Naturally, may natanim na siyang sama ng loob, hinanakit at kung ano-ano pang naisip na negatibo against her mother. Kasi syempre, bakit wala siya sa tabi niya? Bakit hindi siya lumaki sa kanya, di ba? So, hindi natin masabi. Siya lang nakakaalam kung anong sobrang hinanakit or whatever, or naintindihan niya. Pero according sa mga testimony niya, according sa mga sinasabi niya, naging matigas yung ulo niya. Hindi, lagi silang nag-aaway, di ba? Lagi siyang nagtatampuhan at natuto siyang aminado siya na nagsagot-sagot siya sa nanay niya. One of the big reasons kung bakit po ganito yung personality ko, lola ko po talaga. Kasi yung lola ko palaban So feeling ko, dun po namin nakuha. Malaking adjustment yun. From laki sa lola, na pumunta ka na sa mami mo. Yes, so kasi parang totally hindi ko po kilala siya yung mom ko po. Like, paano siya as a person, personality-wise, character, ganyan po. So parang nakikita ko lang po a few times yung mom ko, ganyan. Kasi nga po nagtatrabaho siya, like overseas. Hindi mo alam kung strict, kung cool, kung paano i-approach ang isa't isa. Opo, ganun Tapos, po. likewise, di ka rin niya kilala. Mahirap nga talaga pag magkalayo ang magulang at anak. Ang hirap na hindi nasanay sa'yo, hindi mo na disiplina. Yung anak mo is kakaiba din. Kumbaga yung awkwardness, yung takot hindi ganun kalaki. Natatakot na lang dahil siyempre bata pa siya. Pero yung utak niya nagre-rebelde na. Doon talaga So, naging malaki pong challenge and pag-a-adjust po yung nangyaring pag-move namin sa Australia. Kamusta naging buhay mo sa Australia? Yung nag-11 po ko and then 18, dun na po parang ang tough po ng naging, hindi po dahil sa pag-a-adjust, relationship po talaga with like family members po nang nandun sa Australia.
Yun talaga ang disadvantages ng mga anak na hindi lumaki sa magulang at sa mga broken family nanggaling. Kasi yun nga ang tendency, magrebelde. And maiintindihan natin bakit ganito siya, pero it's not an excuse para sabihin tama yung ginawa niya o ginagawa niya. Hindi yan excuse para sabihin tama siya at hindi na mali yung mga pinagagawa niya. Kaya nga nandun yung nanay niya, Sarah, to guide her para maturuan na siya at magabayan. Pero dahil sadyang malakas, sadyang matigas na yung ulo niya, ayaw na niyang makinig. Gagaling sa kanya, maririnig niyo sa mga testimonies niya, di ba? Na on and off through the years. So 11 years up to nag-15 siya. Matigas yung ulo niya, high school siya talaga eh. So hindi na siya pumapasok sa mas ginusto niyang nasa labas siya ng bahay, gumagawa ng mga school activities daw niya or whatever. So hindi naman lagi, di ba, na laging school activities ang gagawin niya. So ibig sabihin, lagi siya nasa labas ng bahay. Kasi nga, ayaw niya na pagsasabihan siya. Kasi nga, nagka-clash na sila ng mother niya. Hindi na sila magkaintindihan. Kasi magkaiba sila ng values, magkaiba na sila ng personalities, magkaiba na sila ng, hindi sila magkaisa sa kaisipan. Hindi sila magkaisa sa ideology or paniniwala or paninindigan. Kasi nga, nagkaroon na ng pagitan sa kanila. Nagkaroon na ng wall. Kaya yan nga ang mahirap po eh. Kaya hindi talaga ina-advise na naghihiwalay ang mga magulang. Pero kung hindi maiwasan, dapat may isang magulang na tumatayong gabay sa mga anak. Kasi hindi talaga, ganun talaga ang buhay eh. May mga pagkakataong hindi talaga magkaintindihan. Pero hanggat maaari, sikapin nating intact ang ating mga pamilya. Intact talaga. At wag na wag iiwanan ang anak. Dapat kasama nyo. Whatever happens, hindi nyo dapat iniiwan ang anak nyo. You can just for a reason leave for 2 months, 1 month siguro, or 1 year, maximum of 1 year. Pero yung lagi kang wala sa tabi ng anak mo, hindi talaga tama, hindi dapat.